ng Easter, tama ba? Easter Sunday. Pasko ng pagkabuhay sa mga Tagalog. At sa mga mall ay hanapan na ng itlog. Ay sa buhay na ang Diyos sa mga Catholics. Okay? Buhay na naman. Okay, so buksan natin mga Bibles sa Matthew chapter 27. Apo, Matthew 27, wala po verse 55. Hanggang 66. Matthew 27, 55 hanggang 66. Okay? Ito po ang sinasabi, babasa po ako mula CSV. There were also many women there, looking on from a distance, who had followed Jesus from Galilee, ministering to him, among whom were Mary Magdalene, and Mary the mother of James and Joseph, and the mother of sons of Zebedee. When it was evening, there came a rich man from Arimathea, named Joseph, who also was a disciple of Jesus. He went to Pilate and asked for the body of Jesus. Then Pilate ordered it to be given to him. And Joseph took the body and wrapped it in clean linen shroud, and laid it in his own new tomb, which he had cut in the rock, and he rolled a great stone to the entrance of the tomb and went away. Mary Magdalene and the other Mary were there, sitting opposite the tomb. The next day, that it is after the day of preparation, the chief priests and the Pharisees gathered before Pilate and said, "Sir, we remembered how the impostor said while he was still alive, 'After 3 days I will rise.' Therefore order the tomb to be made secure until the 3rd day, lest his disciples go and steal him away and tell the people, 'He has risen from the dead,' and the last fraud will be worse than the first." Pilate said to them, "You have a guard of soldiers. Go make it as secure as you can." So they went and made the tomb secure by sealing the stone and setting a guard. Let us pray. Lord, pangunahan niyo po kami as we study these passages, even the rest of chapter 28 of the book of Matthew. Help us to finish this morning. Tulungan niyo po kami na makita namin ang commission, ang order na binigay ng Panginoong Hesus sa iyong mga disciples, sa mga nagbantay, sa mga nag-intay, at maging sa amin na mga naririto ngayon. Ano ang nais mong sabihin sa amin, Lord God, na ikaw ay nabuhay na. Thank you, Father God, at dalahin ko po ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay magsilbing paalaala sa amin ng utos mo, ng commission na dapat namin gawin. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, yung pag-aaralan natin this morning ay may kinalaman doon sa, kung mapapansin ninyo, may mga babae daw na naiwan doon sa cross to minister. Ang sabi dyan, there were also women there. Kasi nung huling bahagi, yung pinag-aralan natin the last time, kung naalala ninyo, ang huling part nun, yung centurion na nagsabi na, "This is really the Son of God." Sabi niya gano'n. Okay? Tapos, sila dyan, afar, from malayo. Okay? Yung mga disciples, wala na. Yung cortina, yung curtain ng temple, nabiyak into two. Yung tombs na buksan, lumitaw yung mga nabuhay na dating patay at nag-testify. Okay? Ngayon, on the side track, pinakita ni Matthew na mayroong isang grupo ng kababaihan na nandoon from a distance. And sabi dito, there were also women there looking on from a distance, nakabantay sila, who had followed Jesus from Galilee. So simula pa lang sa Galilee, andon na kaagad sila, binabantayan nila, at ang sabi dito, ministering to Him.
Ibig sabihin, kung ano man yung pangangailangan ng Panginoon at that time, handa silang gawin yon. Kung nauuaw si Jesus, dadala nila ng kung ano man pwede mainom. Kung anong pwede nilang maibsan yung sakit na nangyayari kay Jesus, pipilitin nila yon. Kaya lang, wala silang pwedeng magawa. Kasi talaga mamamatay at mamamatay ang Panginoong Hesus. So, ang nangyari dito, sabi dyan, binigay yung pangalan nila, among whom were Mary Magdalene. So, kilala niyo si Mary Magdalene? Sino siya? Sabi ko sa inyo, hindi niya apelido yung Magdalena. Siya ay Mary na taga Magdala, kaya Mary Magdalene. Lugar yung Magdalena, yung Magdala. Okay? Parang Jesus the Nazarene, taga Nazaret. Kaya siya Nazarene. Siya naman Magdalene kasi taga Magdala. Okay? Yun, isang lugar yon. Tapos Mary, the mother of James and Joseph. Sino tong Mary na mother of James and Joseph? Sabi ng ilan, baka raw yan yung nanay ni Joseph of Arimathea. Baka. Pero may mga nagsasabi na James and Joseph are names of two of the brothers of Jesus Christ. Okay? So, possible na si Mary dito ay yung nanay ni Jesus. Kaya lang, hindi na siya tinawag ni Matthew na mother of Jesus. Kasi at this point, nung sinulat ito ni Matthew, nung sinulat niya ito, wala na si Jesus. Matagal na panahon na yun lumipas. So, tinawag niya na lang siya na Mary, the mother of James and Joseph. Para ipakita na sila yung nanay ng dalawa sa mga naging disciple rin. Hindi naman disciple as in apostles, but possible na sila yung mga kapatid ni Jesus. Kung natatandaan niyo, sabi ko sa inyo, yung sumulat ng James, doon sa book of James, ay hindi James na apostles, but James the brother of Jesus. O also, yung Jude. Possible din na yung Jude na yan, hindi yan yung Jude of Thaddeus, but yung Jude, the brother of our Lord. So, possible yun. Na si James dito, yung Mary dito, ay mother of James, na sumulat ng James, na nanay ni Jesus nung siya ay tao pa lang. Okay? Tapos, ang sabi dyan, meron pang isa. Sino daw yun? The mother of sons of Zebedee. Sino yung sons of Zebedee? Si John and James. So, para hindi maging magulo, para kay Matthew, hiniwalay niya yung pangalan ni James and Joseph para makilala na siya yung Mary na yon. Tapos ito, sinabi niya na lang na pangalan na mother of sons of Zebedee. Kasi James and John na naman yun eh. May James na naman. So, para maibsan at hindi magkaroon ng kalituhan yung mababasa, since kilala naman si John at si James na sons of Zebedee, sinabi na lang na yun yung nanay na nandoon. So, 3 mothers yung nandyan, 3 women yung nandyan. Si Magdalene, si Mary, hindi ganun ka-sure, pero possible na si Mary yan, na nanay ni Jesus. At yung mother ng sons of Zebedee. Okay? So, sila yung nandyan. Mamaya, papakita ko sa inyo kung bakit sila nandyan. Bakit pinili ni Matthew na ipakita na nandyan silang tatlo. Okay? Tapos sabi nang nangyari, after that scenario, namatay na si Jesus, nung gumabi na, merong isang lalaking mayaman na ang pangalan ay si Joseph. Galing siya sa Arimathea. Sabi ni Matthew, he's also a disciple of Jesus. Kaya nga, wag yung pag-isipan na ang disciple ni Jesus yung 12 lang. Maraming mga on the side track. Isa dito, yung sons of, yung Joseph of Arimathea, na mayaman siya, tapos, kaya nyo masasabing mayaman, kasi una sinabi rich man, pangalawa, kaya nyo lumapit kay Pilate ng ganun-ganun lang. Kasi hindi ka pwede lumapit ng basta-basta lang sa governor ng Judea. Hindi kayo pwede lumapit ng bigla-bigla na lang doon sa governor. Pero itong si Joseph of Arimathea, kaya niya. Ibig sabihin, he must be a man of some influence or power. So, lumapit siya, at hindi lang siya lumapit, humingi siya ng favor. At yung favor na hiningi niya, ang sabi niya, he went to Pilate and asked for the body of Jesus. Knowing that Jesus is the enemy of the Pharisees and the Sadducees, mas pipiliin ng mga Pharisees at Sadducees na maiwan, kumbaga, itapon na lang sa kung saan yan, ilibing na lang sa kung saan yan. Okay? Mas gugustuhin pa nila yon. Pero, magugulat kayo na
nakuha ni Joseph of Arimathea yung body ni Jesus. Okay? Kasi kung criminal siya, sa tingin niya yung dalawang criminal na kasama niya, kung saan lang yun itatapon o saan lang yung ililibing. Maaaring pwedeng doon sa pinagbilhan ng 30 silvers of coin silvers na binili ng mga Pharisees na ginawang libingan, yung akeldama o aseldama, pwedeng doon dalhin. Pero si Jesus hindi siya hinayaang doon siya ilibing sa mga lugar kung saan ililibing din yung mga magnanakaw. Bagkus, inilibing siya sa isang honorable na tomb, kung saan ito raw ay isang tomb ng mayamang tao. Actually, this is a prophecy at naging katuparan ito sa Psalms chapter 22 na ililibing siya sa isang libingan na isang mayamang tao. So natupad rin yon sa katauhan ni Joseph of Arimathea. So sabi, kung mapapansin nyo rin dito, hindi uso sa kanila yung lamay na katulad sa ating mga Pinoy na kapag namatay, paglalamayan muna bago ilibing. Okay? Sa kanila, ang practice, kung natatandaan nyo na namatay si Lazarus, ilang araw nang namatay si Lazarus nung pinuntahan ni Jesus? 4 days. Natatandaan nyo yun? Sabi nung 4 days, mabaho na raw si Lazarus, di ba? Ibig sabihin, hindi sila pinaglalamayan. Pagkamatay nila, binabalot na sila sa linen, nilalagyan na ng spices, pinapasok na sila kagad sa tomb. Ngayon, kung merong mga tao na gustong maglamay, gustong magbantay, yun ay after the living. Okay? Kaya nga kung makikita ninyo, sabi dito, wrap it in a clean linen shroud and laid it in his new tomb, which he had cut in the rock, and he rolled a great stone at the entrance of the tomb and went away. Tingnan nyo yung si Mary, verse 61. Mary Magdalene and the other Mary were there, sitting opposite the tomb. Meaning, kung ikaw ay nagdadalamhati, ikaw ay naglalamay, gusto mong bantayan yung bangkay, after na yun ng libing mangyayari. Okay? Ganon yung kanilang practices. Ngayon, para rin ma-preserve nila, isa sa mga ginagawa nung time nila, para ma-preserve nila, is they use spices or mga pabango para mailagay dun sa bangkay nung namatay. Pero, magugulat din kayo kung natatandaan ninyo yung kay Lazarus, nung namatay si Lazarus, 4 days lang, pero ang sabi na ng mga kapatid ni Lazarus, hindi na siya dapat pabuksan kasi mabaho na. So probably hanggang 3 days lang ang paglalagay ng mga spices at magsisimula ng bumahog yung bangkay. Kaya nga mapapansin niyo hanggang on the third day, yung mga babaeng ito, they go back again to the tomb to put spices to the body of our Lord. Kaya niyo maintindihan na hanggang 3 days lang yung ganong situation. Isa pang bagay na gusto kong makita nyo, hindi hinayaan ng Panginoon, kasi nga, on the 4th day, nagsisimula na mag-decay. Hindi hinayaan ng Panginoon na dumating yung katawan ni Jesus sa ganong state. But on the 3rd day, bago pa magsimulang mag-decay, binuhay nga ang Panginoong Jesus. Yun yung isang bagay na napakagandang makita nyo dyan. Hindi hinayaan ni God na mag-decompose pa o mag-decay yung katawan ni Jesus, but hinayaan niya na mapalitan niyo ng bago, mabuhay na siya after the 3rd day. So, side information lang po yan. So, nung gabi, kinuha ni Joseph of Arimathea, ni-wrap, kung matatandaan nyo sa ibang senaryo, sa ibang book of the Gospels, yung wrap na yon, nung pumasok si Peter sa kasi dyan, nakatiklop na, nakaayos na, at wala na yung nakabalot sa kanya. Okay? So, nilinis, nilagay sa tomb, binantayan ni Mary at ni Mary Magdalene. Okay. So, yun yung Saturday. Yun yung nangyari nung Saturday. The next, gabi pala yun. Yun yung nangyari nung gabi nung Friday. The next day, here comes the Saturday. The next day, Saturday, after the day of preparation, so after the Friday, which is their feast, the chief priest and the Pharisees gathered before Pilate. Hindi pa nakontento itong priest sa yung mga Pharisees, nagpunta sila kay Pilate at ang sabi nila, "Sir, we remember that impostor said while he was still alive na
Babangon ako after 3 days. Ngayon, magtataka kayo, paano nila yun nalaman? Ibig sabihin, it might be, they understand what Jesus have said patungkol dun sa gigibain niya yung temple at itatayo niya after 3 days. It might be. Baka, naiintindihan naman pala nila yung sinasabi ni Jesus. Kaya lang talagang ayaw nila kay Jesus at hindi sila papayag na si Jesus yung Messiah. So baka, naiintindihan nila na narinig nilang sinabi ni Jesus yun. Pwede rin, another assumption is, it might be na sinabi ni Judas yon sa kanila. Kasi tandaan nyo, si Judas, lagi nilang kasama. So, pinapangaral ng Panginoon sa 12, so nandun si Judas, probably, pwede rin yun na nasabi rin ni Judas yun sa kanila. Sabi ng Panginoon, mamamatay siya, pero after 3 days, mabubuhay siya. Pwedeng ganun. Okay? Pero ako, naniniwala ako na nagtumanim din sa kanila yung sinabi ni Jesus na mamamatay siya and after 3 days, mabubuhay siya. That's why, okay, dahil sa ayaw nilang paniwalaan, kahit na ano pang mangyari, ito ang puso ng mga taong hindi talaga makakakilala sa Panginoon at ayaw talaga sa Panginoon. Kahit ano ang gawin nila, hindi sila maniniwala kahit narinig pa nila. Tandaan niyo yun. Okay? May mga tao na kahit anong gawin nating pangangaral o pagtuturo, ay hindi nila yung tatanggapin dahil talagang hindi sila pinagkalooban ng Panginoon ng pagkakaunawa. At maaari rin na ito ay bunsod at dala because sila ay hindi talaga sa Panginoon. Okay? So, it might be, pwedeng ganun yung pangyayari. So, ang sabi nila kay Pilate, ito, after 3 days I will rise. Therefore, humingi na naman sila ng pabor kay Pilato, kay Pilate. Therefore, order that the tomb may be made secure until the 3rd day. Okay? So, dito nyo rin mapapansin kung ano yung reaction ni Pilate. Tingnan nyo yung reaction niya. Kasi ang sabi nila, lest his disciples go and steal him away and tell to the people he has risen from the dead, and the last fraud will be worse than the first. Hindi nyo ba nakita na imposibleng gawin yan ng mga disciples? Imposibleng gawin yan ng mga disciples. Bakit? Una, nagtakbuhan na ang mga disciples. Sino pa ang magnanakaw ng bangkay ng Panginoong Jesus? Diba? Napaka-imposible na magnakaw pa yung mga disciples. Bakit? Takbuhan na sila eh. So, sino pa magnanakaw? Ang takot na nga lang nila. Ang takot na lang nila na magnakaw pa sila. Bakit? Kung yung kanilang leader pinapatay, gano'n pa sila? At magnanakaw pa sila. Diba? Takot lang nila doon sa mga Hudyo na nagpapatay sa Panginoong Jesus. So, hindi nila yon kaya. Pangalawa, sino lang ang naiwan? Sino naiwan? Yung mga babae. Kung natatandaan ninyo, humingi pa ng tulong yung mga babae yan para ma-roll lang yung bato dun sa mga possible na pwedeng nandoon para magamit nila or mailagyan nila ng perfume o ng spices yung katawan ni Jesus Christ. Meaning, kung yung mga babae lang ang magnanakaw, hindi nila kakayanin. Bakit? Yung palang bato na nandoon, hindi na nila kayang ialis. Okay? So, imposibleng mangyari yun. So, dahil nga sa hindi nila yun matanggap, so gumawa ng paraan itong mga Pharisees, itong mga Sadducees, they gathered at sabi nila, pwede po bang paselyuhan ninyo yung bato sa kapabantayan? Okay? Ano sabi ni Pilate? Pilate said to them, you have a guard. Okay? Kung natatandaan ninyo, sino ang humuli kay Jesus? Sundalo ba ni Pilate? Hindi. Temple guards, saka yung mga elders, di ba? Of the people. Temple guards, saka elders of the people. Yung nagparusa kay Jesus, yung tao ni Pilate yun. Pero yung humuli kay Jesus, yung mga temple guards yun. Nung nandun sa garden. Okay? So, ang sabi dyan,
Pwede niyo po ba silang pabantayan? Ang sabi ni Pilate, you have guard? May mga guard of soldiers kayo? May sarili kayong mga sundalo? Meron kayong mga temple guards? O, sige, gawin niyo secure yun. Kayo ngayon ang siyang magpabantay doon. Okay? So, ano pang inihingi niyo sa akin? Sige na, may sarili kayong sundalo. Bantayan niyo yun. Okay? So, they went and made the tomb secure by sealing. Not just putting guards, but sealing. Okay? Sealing. Ibig sabihin ng sealing, hindi nilagyan ng epoxy. Okay? Sealing, sa kanila, nung panahon nila, katulad ng mga panahon ng araw na mayroong royal seal na ginagamit, tinatatakan nila yung isang lugar. Halimbawa, pag sinabing sealing, walang pwedeng gumalaw doon. Maglalagay sila ng notice, walang pwedeng gumalaw sa batong ito. Ganun yun. Hindi ibig sabihin na sesementohan. No? Pwede pa rin siyang mapasok o mabuksan. Basta may nakalagay lang doon. Walang pwedeng pumasok dito nang walang pahintulot ng mga bantay. Pwedeng ganon. Yun yung ibig sabihin ng sealing nung time nila. Okay? So, they seal it and put some guard doon. Okay, ngayon punta naman tayo ng chapter 28. Let's go to Matthew chapter 28. Ito na. Now, after the Sabbath. Kaya nga clear ito kasi maraming nagtatalo kung linggo ba talaga nabuhay si Jesus. Ano sa tingin nyo? Linggo o hindi? Linggo. Bakit linggo? Kasi first day of the week saka after the Sabbath. Kasi nagkakaroon ng question yan. Kasi kung Friday namatay si Jesus, hindi magiging 3 araw kung linggo. Friday, namatay si Jesus, alas 3. Okay? Kung 3 araw, ano ang pangunang araw? Sabado ng alas 3. Pangalawang araw, linggo ng alas 3. O, nagtatlo ba? Kulang pa nga sa 2 eh. Baka Huwebes pinako. Umatras na lang tayo para ma-solve. Hindi naman kasi binibilang na 24 hours sa literature. Hindi naman ibig sabihin na kailangan bumilang scientifically na 24 hours. Okay? Basta sa kanila, Biyernes, Sabado, Linggo, 3 araw. Okay? Hindi kailangan bumilang ng 24 oras, 24 oras, 24 oras. Tandaan ninyo, hindi pa ganun ka-scientific yung mga terminologies nila at this time. Okay? So, Friday, tapos sabi, kinagabihan, nandun yung mga si Joseph of Arimathea, kinasabaduhan, pinaselyuhan. Sabi dito, now after the Sabbath, so Sunday siya. Pascua is Friday yon, day of preparation. Preparation before the Sabbath. Kaya nga pinababa yung katawan ng Panginoong Jesus nung gabi rin na yon kasi bawal na merong nakahang doon during the Sabbath. So, probably Friday talaga siya namatay. Hindi pa pwedeng iurong na lang natin, Thursday na lang siya namatay para 3 araw. Hindi. Friday talaga siya namatay kasi pinababang pilit yung kanyang yung kanyang body. Kung natatandaan ninyo yung 2 kasama niya, binakli yung buto para mamatay na. Bakit? Kasi magsasabat na sila pagdating ng 6 o'clock. Okay? Friday, 6 o'clock start ng sabat nila. Okay? Para hindi naabutin ng sabat, okay, 6 ang evening nila eh. 6 evening yun. Binakli na yung paa ng mga nakahang doon, nakasama ni Jesus para hindi naabutin ng Sabat. So, Friday yon. Okay? Kaya Friday namatay ang Panginoon. Sabat, nagpunta yung mga Pharisees doon kay Pilate. Ang sabi, after the Sabbath, okay, so linggo ito, first day of the week. Mary Magdalene, ito na naman. Si Mary Magdalene na naman, and the other Mary went to see the tomb again. Marami mga pastor nangangaral nito, bakit daw babae ang unang pinagpakitaan ng Panginoong Hesus? Bakit? Dahil daw, madaldal daw. So, madali raw ikikwento. Inintriga pa si Mary sa si Magdalene. Okay, hindi. Bakit sila? Bakit silang dalawa? Bakit silang dalawa ang unang nakaalam?
Specifically, bakit si Mary Magdalene? Bakit? Dahil sa kanya pinalayas yung 7 demonyo? Ganun ba yun? Siya yung nagbabantay, ano pa? Siya yung nandoon, ano pa? Kung natatandaan ninyo, sino ang naiwan bago mamatay ang Panginoon? Si Mary, si Mary Magdalene sa kayo nanay nung Sons of Zebedee, di ba? Ibig sabihin, kung merong nakakita eksakto ng pagkamatay ng Panginoong Hesus, sino ang nandun? Sila. Kitang-kita nila namatay. Namatay. Nung nilibing, sino ang nakakita? Sila rin. Nakita nila nilibing. Di ba nilibing? Ngayon, kung mabubuhay ang Panginoon, sino ang pinaka-effective witness? Sila rin. Sapagkat sila'y nakakita nung namatay si Jesus, sila nakakita nung nilibing si Jesus, karapat dapat lang naman na makita nila talaga, sila first hand na makakita, buhay si Jesus. Siyempre, plus factor lang na madali sila magkikwento agad at pag nagkwento sila, detalyado. Okay. Di ba? Narinig nyo na bang magkwento si Mami Babe sa si Brother Leo? Halimbawa, may istorya sa kanila. Tanungin nyo pareho. Okay. Tanungin nyo muna si Brother Leo. Okay. Ang ikikwento niya sa inyo, Matthew Henry Concise Commentary. Pero pagka si Mami Babes ang tinanong ninyo, Matthew Henry Complete Commentary yung ibibigay sa inyo. Dalawang klase kasi yung Matthew Henry Commentary. Isang concise, isang complete. Okay. Hindi lang complete yun, unabridged pa. Ibig sabihin talagang in details talaga. Okay. Siyempre, mga babae, ganun. No? Pero, hindi yun yung main reason. Ang main reason is, sila yung nakakita nung namatay si Jesus. Sila yung nakakita nung nilibing si Jesus. Sila rin ang pinaka-effective na pwedeng magsabi at mag-testify na buhay talaga si Jesus. Why? Andun sila. Nakita nila nung namatay at nilibing ang Panginoong Jesus. Okay? Kaya sabi dyan, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb, and behold, there was a great earthquake. Probably madaling araw sila pupunta, okay, para makapunta ng doon at mabuhusan ng pabango ang Panginoon. Sabi dyan, nagkaroon ng malakas na lindol. Bakit? For an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. Hindi ho yung angel ang bumuhay kay Jesus. Okay? Hindi yung angel ang bumuhay kay Jesus. Andun yung angel para lang i-roll yung stone at inupuan niya yun. Unang tanong, bakit lumindol? Sabi kaya raw lumindol dahil may dumating na angel. For an angel of the Lord came. Behold, there was a great earthquake. Meron daw anghel na bumaba galing langit. Okay? So, lumindol kasi may dumating na anghel. Tapos, ni-roll yung bato. Pangalawang tanong, hindi ba kaya ni Jesus kung nabuhay na siya, hindi niya ba kayang itulak yung bato? Isang ano niya lang dun, isang hami-hami wave niya lang dun. Sabog yung batong yun di ba? Joke lang, hindi nagaganon si Jesus. Isang tulak niya lang yun, pwede niyang tulak yun. Isang sabi niya lang dun sa bato, pwede niya raw, pwede nga raw niyang gawing tinapay yung bato di ba? Gano'n na lang gawin niyang tinapay yung malaking-malaking bato na yun. Sa kanya itulak. Diba? Pwede naman. O kaya, pwede niyang, sa kapangyarihan niya, itulak niya, bakit kailangan may angel? You know why? Kasi si Jesus ay God. He is risen from the dead. Hindi siya dapat magtrabaho. Here comes the servant who will serve the king. Kaya kahit na pagtulak lang ng bato, hindi hahayaan ng anghel na mag-work si Christ. But the angel will serve his master, his Lord, his God. Kaya nandito yung angel para ipakita na
Ito na, paglilingkuran na yung king, binuksan na yung bato. At nakakatawa doon, yung batong yon ay inubuan ng angel. Yung nilagyan ng selyo ng mga Pharisees at ng mga Sadducees, ano ngayon ang sinasabi ng selyo nyo? Okay? Walang pwedeng magtulak, walang pwedeng makapag-usad nitong batong ito kung hindi dadaan sa mga sundalo. Uupuan ko lang yan. Okay? Uupuan ko lang yan. Okay? So, inupuan lang ng angel. Tapos, ang sabi pa doon, his appearance was like lightning. Sobrang liwanag, parang kidlat. Tapos, ang sabi, his clothing was what? White as a snow. Nung nakita yon ng mga guards, anong sabi? And for fear of him, the guards what? Trembled and became like dead men. Ibig sabihin, yung mga gwardya, hinimatay sa takot. Okay? Hindi naman magbabantay ng dalawa lang dyan. Probably marami yan. Pero nung nakita nila parang sikidlat. Diba? Nung dumating, talagang nagliliwanag, puti ng snow yung kanyang damit. Ayun, natakot sila, natumba sila, hinimatay sila. Okay? Tapos, nung nakita nila yung angel, yung mga babae, sabi ng angel sa mga babae, do not be afraid. Alam ko hinahanap niyo si Jesus na kinrucify. He's not here. He's not here. Wala siya dito sa tomb. Okay? For he has risen, and he has said, come, see the place where he lay. So, tingnan niyo yung pinaglagyan sa kanya. Then, go quickly and tell the disciples that he has risen from the dead. Sorry. So, pinakita sa kanila nung angel na wala na si Jesus doon. Okay? Probably, umakyat na. Di ba, kung naalala ninyo, sa ibang event, ang sabi ni Jesus kay Mary Magdalene, huwag ka munang lalapit kasi hindi pa ako napaparoon sa Ama. Di ba? Pero pagkatapos nun, imimit siya nila sa Galilee. So, ang sabi dito ng angel, sabihin nyo sa kanila, he's not here, he has risen, come and see the place, go quickly, tell his disciples that he has risen from the dead. Sabihin nyo na sa mga disciples, he has risen from the dead. Okay? So, ang sabi pa dyan, he is going before you to Galilee. Mauuna na siya sa inyo dun sa Galilee. Nasaan sila at this moment? They are in Jerusalem. Tama? Pero ang sabi ni Jesus, mauuna siya sa inyo, punta na kayo sa Galilee. Galilee is where yung pinangingisdaan nila, kung natatandaan ninyo. Sa Jerusalem, hindi sila doon nangingisda, but sa Galilee. So, ang sabi nung angel, mauuna na sa inyo si Jesus doon sa Galilee. So, pinaalis na sila sa Jerusalem, pinapupunta na sila sa Galilee. Okay? Malayo po ba? Malapit lang. Pero magkaibang place, di ba? Magkaibang place. Ibayo lang siya. Pero magkaibang lugar. So, ang sabi doon, mauuna na si Jesus doon sa Galilee. You will see him there. See, I have told you. So they departed quickly from the tomb with fear and great joy and ran to tell his disciples. So nagmamadali itong dalawang babae para sabihin doon sa kanyang mga disciples na wala na yung katawan ng Panginoong Hesus, but nabuhay na siyang mag-uli. Okay? Hindi diniscuss ni Matthew yung ginawa ni Peter sa kanya dyan. Okay? Kasi hindi yun ang focus ni Matthew. Okay? The focus of Matthew is to show his readers that Jesus is alive. Okay? And his readers and his disciples should proclaim that Jesus is alive. Yun yung focus ni Matthew. Okay? Hindi para ipakita yung detalye, but para sabihin na ang mga disciple ng Panginoon dapat i-proclaim si Jesus na siya ay alive. Kaya nga magugulat kayo dyan na pinakita niya muna na sila Mary Magdalene, si Mary na mother of James and Joseph, ay nakita niyang namatay si Jesus para makita talagang namatay siya. Nakita rin nila na inilibing at nakita nila na nabuhay. Therefore, they should be witnesses of the resurrection of Jesus Christ.
Okay? So pagkatapos noon, sinabi na niya sa mga disciples, and behold, pagkatapos nilang sabihin sa mga disciples, nakita-kita na sila sa Galilee. Verse 9, and behold, Jesus met them and said, greetings. And they came up and took hold of his feet and worshiped him. So, bumalik na yung mga babae to Galilee, pero pagbalik nila ng Galilee, andun na rin pala si Jesus. Okay? Nauna pa sa kanila, kasi pagsabi niya doon sa mga disciples, biglang sabi diyan, behold, greetings, hi, hello, dito na ako, where na you? Diba? Sabi na una eh. So, andito na ako. Nung nakita nila si Jesus, nilapitan nila kaagad si Christ. Anong sabi? Took hold of his feet and worshiped him. Pero, hindi lahat nag-worship. Then Jesus said to them, do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me. Okay? Ito yung sumunod. Verse 11. Look at this. Nagulantang yung mga guards. Tama? Inimatay sila. Pagkatapos ng senaryo, nag-report sila sa mga Pharisees, sa mga priests. Anong sabi? Nag-ipon-ipon ulit yung priests and yung Pharisees. Why? Nagkatotoo yung ine-expect nila. Nawala yung bangkay ni Jesus. Kaso, mali sila kasi hindi ninakaw yung bangkay ni Jesus. But, yung mga bantay mismo ang nagsabi, nabuhay siya. Nabuhay siya. Paano nila nalamang nabuhay siya? Andun sila nung nakita yung angel, narinig nila yung sinabi ng angel, hinimatay sila sa takot. Pero narinig nila. Kaya na-report nila sa kanilang mga leaders. Tapos ang sabi dyan, when they had assembled, the elders taken counsel, they gave a sufficient sum of money to the soldiers and said, tell people his disciples came by night and stole him away while we were asleep. Sabi ko sa inyo, this is very impossible. Bakit? Takot lang nila. Pangalawa, hindi lang sila takot sa mga Jews, but may mga bantay na sundalo. Anong laban nila doon? Diba? Isa pa, mga babae lang yung nandun. So, imposible talaga ang manakaw yung bangkay ni Jesus. Pero, kahit na imposible at kahit na kalokohan pa, yung kwentong yan, mapapansinin ninyo, na ang sabi dito, and if this comes to the governor's ears, we will satisfy him and keep you out of trouble. Gumawa sila ng paraan para ma-bribe itong mga sundalo at kung makakarating yung storya kay Pilato, kami nang bahala sa kanya. Gumawa rin sila ng paraan para ma-manipulate ang lahat ng pangyayari para hindi magkaroon ng bolilyaso. Tapos, ang sabi dito sa verse 15, so they took the money and did as they were directed, and this story has been spread among the Jews to this day. This day na sinulat ni Matthew yung kanyang aklat. Ibig sabihin hanggang sa point ng pagkakasulat ni Matthew nung kanyang aklat, probably mga AD 67 nung sinulat ito ni Matthew. Nung namatay si Jesus, mga AD 33, so mga 34 years after, yun pa rin yung kumakalat na storya sa Israel. Dinakaw ng mga disciples yung katawan ni Jesus. Hindi na sila nag-isip na imposible yung mangyari. At sila mismo, the Pharisees know, alam nila sa totoong buhay na nabuhay si Jesus. Ang tanong, naniwala ba sila? Hindi. Ibig sabihin, kahit mabuhay pa si Jesus ulit, hindi rin pala sila
maniniwala. Bagkus, dadayain pa nila yung istorya. Kaya nga ito yung sinasabi ko sa inyo. Even we preach the Gospels to others, kung hindi talaga sila tinawag ni God, hindi sila talaga kinahabagan ni God, hindi sila maniniwala sa inyo. Kahit na ano pa. Kaya lang ang tanong, kailangan ba tayong huminto? Hindi naman pala tayo paniniwalaan, pastor, so wag na lang tayong mangaral. Yun ba yun? Hindi po doon natapos yung storya. Okay? Tuloy natin yung story. Kasi, even though ito yung kumakalat na storya sa kanila until the time of Matthew, sabi, verse 16, the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had directed them, and when they saw Him, they worshipped Him, but some doubted. May mga nag-doubt pa rin. Pero ang importante dito, the 11 worshipped Him. But some doubted. Alam natin si Thomas nag-doubt, di ba? Okay? Pero, naniwala pa rin. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you to the end of the age. Hindi natapos yung istorya doon sa istoryang peke na kumalat. But, natapos ang commission, natapos ang storya na sinasabi ni Jesus sa kanila na dapat niyong ipangaral yung totoo. All that I have commanded you. All that I have commanded you. Okay? May tatlong grupo ng persons na makikita nyo dyan. Una yung mga babae. Pangalawa yung mga priests and the Sadducees. Pangatlo yung mga disciples. Yung mga babae, they are perfect witness. Kasi nakita nila na matay, nilibing, at nabuhay. Ibig sabihin, sinulat ito ni Matthew, hinayaang maisulat ito ni Matthew para patunayan na totoo na nabuhay si Jesus. Ngayon, kung sasabihin ng mga Pharisees and the Sadducees, may nagnakaw, hindi. Mayroong na pwedeng mag-testify. Sino yun? Si Mary Magdalene, saka si Mary, the mother of Joseph. Okay. Kung courtroom ito, tatayo yung witness kasi dalawa yung naiwan doon. Dalawa yung na sure na makakapag-testify na nakakita ng namatay, nilibing, at nabuhay. Okay? Two witness. Enough. Two witness. Kaya nga nung alala nyo, nung inaano si Jesus, di ba sabi sa inyo, false witnesses, kailangan merong mag-witness ng tama. Kailan lang naiayos nung merong dalawang witness na tumayo. Tama? Kasi kailangan dalawa. Dapat dalawa. So, enough kay Jesus. Bakit? Andun si Mary Magdalene, andun si Mary, the mother of James and Joseph. Nakita nila. Pero, kahit pa na merong witness, mapapansin niyo pa rin yung isa pang grupo ng tao, which are the priests and the Sadducees and the Pharisees. Bakit? Kasi even in the beginning, narinig na nila na mabubuhay si Jesus, hindi sila naniwala. Okay? Ano pa? Narinig lang ba nila? Hindi lang nila narinig na sinabi ni Jesus. Sinabi pa mismo nung bantay na pinagbantay nila, nakita po namin na buhay po si Jesus. Andoon kami, bumukas yung pintuan ng libingan, merong angel na nagtulak ng bato, katulad siya ng lightning sa liwanag, sing puti ng snow yung kanyang damit, at sinabi na nabuhay si Jesus, na wala na po doon yung bangkay. Kahit pa na nabuhay na at sinabi na ng mga tao, ng mga guards, hindi pa rin naniwala itong mga to. Why? Kasi kahit na anong gawin natin sa kanila, hindi pa rin sila maniniwala. Ganun ang mga tao na hindi sa Panginoon. Okay? The other group of people that you can see here is the disciples. Na sinabi ng Panginoon sa kanila, tandaan ninyo, hindi sila nakita sa senaryo nung namatay, nilibing, at nabuhay. Wala sila doon. Okay, why? Because they are fearful. Takot na takot silang lahat. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Ito ang sinabi sa kanila ni Jesus. And Jesus came and said to them, all authority in heaven is on me. Okay, given to me. Kaya pinapahayo niya sila. Tingnan niyo yung huling-huling verse. Huling-huling sentence, and behold, I am with you always to the end of the age. Gustong sabihin niya sa kanila, huwag kayong matakot. Go ahead.
Preach. Go ahead. Testify. Bakit? May witness. Si Mary Magdalene, si Mary, Mother of Joseph, nakita nila na buhay. At eto ako ngayon sa inyo. Go ahead, preach. Go ahead, make disciples because I am with you and all authority is on me. So, hindi na kayo dapat matakot. Hindi kayo dapat matakot. Kung papatayin nila kayo, hindi kayo dapat matakot. I am with you. I am with you. Hindi ko na i-discuss sa inyo ano ba talaga ang utos ni Jesus. Ano ba yan? 4 ba yan? Go, preach, baptize, make disciple. Hindi ko na i-discuss yun sa inyo. Na-discuss ko na yan before, na ang sinasabi dyan ni Jesus, ang main verb dyan ay yung make disciples. Yung go, yung preach, saka yung baptize ay verb, kumbaga. Kumbaga, those are verbs na gagamitin mo in making disciples. You should be going, you should be preaching, and you should be baptizing. Okay? So, yun yung ano dyan. Ngayon, ito pa. Isa pang side comment na gusto ko makita nyo, na sila ay mangangaral, sila ay magbabaptize. Tingnan nyo, napansin ko lang to kagabi. Ngayon ko lang nakita ito kagabi lang, nung nag-aaral ako, sabi dyan, baptizing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Bakit hindi names? Bakit name lang? Singular. Bakit name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit? Bakit hindi names of the Father and of the Son, the Holy Spirit? Ibig sabihin, the Father, the Son, and the Holy Spirit is in under one name. Kumbaga, isang authority lang sila. Iisa lang sila. Though they are 3 in person, still they are in one name. Hindi sila pwedeng paghiwa-hiwalayin. Okay? So, side comment lang. Pero gusto kong makita ninyo yung sinabi dito na inuutusan sila, I have commanded you, and behold, I am with you to the end of the age. Natupad ba ito sa kanila? Natupad ito sa kanila? Na nakapangaral sila? Yes. At ang isa sa mga pinakamagandang example ay yung ginawa ni Matthew nung sinulat niya yung Gospel of Matthew. He preached the teachings of Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang pagsulat sa nangyari kay Jesus Christ. Kaya kung tutuusin, si Matthew is a job well done. Sa kanyang sinulat, sa kanyang pagkakasulat, mission accomplished si Matthew. Ngayon, Pastor, anong application yan sa atin? O sige, nanging witness si Mary Magdalene, si Mary, Mother of Joseph and James. Tapos yung mga tao na kahit na anong gawin natin, hindi sila makakilala. Tapos itong mga disciples, sinutusan ng Panginoon. Simple lang po. Una, we have the message. Merong naging witness sa pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay ng Panginoon. We have the message. So the message is, Jesus is alive. That's the message. Ang mensahe natin, buhay ang Panginoon, kailangan natin siyang ipangaral. Buhay siya, buhay ang katuruan niya. Natatandaan ko po, kung alam niyo yung grupong party list na CBAC, okay? Hindi ako nangangampanya. Kilala ko lang yung candidate nila ngayon, si Chona Cruz, si Attorney Chona ng CBAC. Family friend namin yon, taga Dampalit, Malabon yon, family friend ng mga Domingo yon, nila nanay. And churchmate ko po siya dati. Tapos, tinuruan niya ako before sa Sunday school. Tapos ito yung sabi niya sa akin, tingnan mo to, Jonet. Sa lahat ng nangaral sa buong mundo, si Jesus lang ang nabuhay ulit. Sabi niya ngayon. Hanggang ngayon, bata pa ako nun. I was just grade 6 yata at that time. Nung tinuro niya yun sa akin. Tapos sabi niya, sa lahat ng nangaral, si Jesus lang yung nabuhay ulit. Namatay si Confucius, patay lang siya. Namatay si Buddha, patay lang siya. Namatay si Muhammad, patay lang siya.
Diba? Pero si Jesus namatay siya, pero buhay siya ulit. Meaning, yung kanyang teachings, buhay siya. It stick to my mind. Nag-stick sa mind kayo na, oo nga. The message is buhay si Jesus, and His message is alive. Kasi ang inuutos niya, ipangaral lang alin. All that I have commanded you. Teaching them to observe all that I have commanded you. We have the message. Nasa atin yung salita ni Jesus Christ. Okay? Pangalawa, huwag kayong matakot na i-reject kayo ng mga tao na ayaw tumanggap sa Panginoon. Kasi even the Pharisees and the Sadducees, pinatunayan nila na kahit na totoong nakita na sinabi na sa kanila nung kanilang mga bantay na nabuhay ang Panginoon, ayaw nila. Ibig sabihin, kahit na ano pang miracle ipakita nyo, hindi tatanggap yan. Huwag kayong matakot na, Pastor, hindi kami gumagawa ng miracle eh. Pastor, lahat ng pinag-pray namin, hindi gumaling, patay. Huwag kayong matakot doon. Okay? Huwag kayong matakot doon. Wala pong nangyayari, hindi yung mayaman yung pinag-pray namin eh. Ano naman? Pastor, hindi tayo dumadami, kukunti tayo. Ano ngayon? Ang importante, we have the message. Importante, inutusan tayo ng Panginoon. Huwag kayong matakot kung ayaw nila kayong paniwalaan. Because there will be persons who won't believe to the truth, no matter what they see or what happened. Kahit mabuhay pa si Jesus, hindi pa rin sila maniniwala. May mga ganun talaga. Pinakita ng scriptures yun. Okay? Pangatlo, ang sabi dito ni Jesus, I will be with you until the end of the age. Ang kailangan natin gawin is to do the job, mga kapatid. Lahat po tayo ay disciples ng Panginoon. Therefore, lahat po tayo ay dapat mangaral ng kanyang mga ginawa. I don't know how you will do it. Si Matthew, ginawa niya yun sa pamamagitan ng pagsusulat niya ng Book of Matthew. Okay? Pwede kayong gumawa ng ibang avenue. Pwede kayong gumawa ng ibang avenue. Ibang pamamaraan. It's up to you. Okay, basta mahalaga maipangaral nyo yung salita ng Panginoon. Okay, gusto nyo gumawa kayo ng letter, ilagay nyo sa mga mailbox ng mga kapitbahay nyo, bahala kayo. Basta mahalaga ipangaral nyo ang Panginoon. Kailangan nating ipangaral siya. Gusto nyo mag-vlog kayo sa internet, gusto niyo mag-record kayo sa YouTube, ipangaral nyo, bahala kayo, it's up to you. Importante, we should. Sa mga kamag-anak ninyo, punta kayo ng reunion, ipangaral nyo sa mga pinsan nyo, it's up to you. Pastor, okay lang po ba? Mangaral kami sa bus. Sige, mangaral kayo sa bus. Huwag lang kayo manghihingi. Di ba? It's up to you. Kailangan nating ipangaral dahil iniutos to ng Panginoon sa atin. We have our different avenues. Pastor, pwede ba sa text? Pwede sa text. Bahala kayo. It's up to you. Basta kailangan maipakita nyo yung message. Pakita nyo, ibigay nyo yung message sa kanila, ang mensahe ng pag-ibig ng Panginoon, ang mensahe na ang tao ay damned because of sin. Pakita ninyo yung kabutihang ginawa ng Panginoong Jesus. Kaya nga kompleto yung kanyang iniutos na commission. We should make disciples. Kailangan natin mag-disipulo. Pangaral natin sa salita ng Panginoon. Mag-disipulo tayo ng ito. Okay? Share the Word of God. Share natin yung ginawa ng Panginoong Jesus. Tularan natin si Matthew. Matthew is mission accomplished. Sa pamamagitan ng kanyang ginawa, naisip niya na kailangan ng mga tao na maintindihan ang ginawa ng Panginoon sa sinulat niya. Ano nangyari sa Panginoon simula sa pagkasilang? Actually, this is just a summary, napakaliit lang na sinulat ni Matthew. Pero sinulat niya yung mga importante. Pwede natin kaya, it's up to you kung paano nyo gagawin yun. It's up to you paano nyo ipapangaral ang salita ng Panginoon. Basta ang importante, kailangan natin ipangaral ang Panginoon. Pangaral natin. Okay po? Saan man kayo naroon? Okay? So we have the message. Pangalawa, huwag kayong matakot sa mga taong ayaw tumanggap. Pangatlo, kailangan nating sumunod na mangaral ng salita ng Panginoon. Pangaral natin yan. Pangaral natin ang ginawa ng Panginoon. Okay po?
So tayo po tayong lahat. Let us pray. Father, we thank you for the resurrection of Christ. Ginawa niyo po at hinayaan na mabuhay ang Panginoon upang kami ay magkaroon ng kumpletong kaligtasan. Salamat sa kabutihan mo at inutusan mo ang mga disciples to go, to teach, to baptize. In summary, Lord, we should make disciples, Lord God. Tulungan niyo po kami because we know that you will be with us, Jesus will be with us until the ends of the age. Kaya nga, Lord, ikaw ang magbigay ng tapang, ng lakas ng loob sa bawat isa upang mangaral kami ng iyong salita. Sa anumang pamamaraan na maaari namin gawin. Si Matthew, Lord, he preached your word and he even write a book to record, Lord God, what happened to Jesus Christ. To preach the things that Jesus Christ have said. Help us, Lord God, to teach Jesus Christ, Lord God, in our lives. Tulungan niyo po kami. I pray, Lord, na huwag makontento ang bawat isa sa amin dito na umaattend lang, bagkus kailangan namin ipangaral ang tinuro ng Panginoong Hesus. Kailangan namin ibigay sa kanila what you have taught us. Thank you, Lord God, at dalahin ko po na huwag niyo pong pabayaan, Panginoon, na magkaroon ng takot kami sa pangangaral, bagkus lahat kami, Panginoon, ay magkaroon ng lakas ng loob paano namin ibabahagi ang iyong salita. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray.